principle is very simple. Canadian jobs for Canadian workers. Canada first, Canada always. That's why Conservatives are calling on the Carney government to permanently scrap the temporary foreign worker program and to stop issuing visas for any new temporary foreign workers coming into the country. Yun. Yun. Parang may naamoy akong ano ah. Sampagita ba yun? Kinabahan. Wala lang, ikot lang tayo. Kailangan na natin lubos-lubosin ng panahon na walang snow. Pagka nag-snow na, wala na naman. Pero, malamig na. Hindi ko alam kung anong temperature ngayon. Parang hindi ba single digit ngayon? Siguro mga 12 ganyan ang temperature. Pero kaya pa naman. Hindi na pwede yung paano-ano ka lang, naka-short. Hindi na kaya. Lamig na sa legs. Oh? Tignan mo, pero kahit ganyan, oh, ganda pa rin ng ano na ito, ng mga damo-damo, ganyan. Laging maayos yung paligid. O nga pala, today is Saturday. Weekends, kaya pwede tayo mag-ikot-ikot ng pasok. Yung aking misis nasa trabaho, sabi niya, dapat itong weekend na to, wala siyang pasok. Pero, meron daw nag-ano sa kanya na kasama niya, kung gusto niya raw ba, hindi tumatanggi. Hindi tumatanggi si Kuratsa sa trabaho. Kaya yun, katrabaho pa rin. Gusto niya raw maraming pera, pagbigyan natin. Saka inaano ko naman sa kanya, lagi ko siyang tinatanong, okay lang ba yan? Ganyan, trabaho ng trabaho. Minsan, Sabado, Linggo, tatrabaho. Sabi niya, okay lang naman daw. Kasi, yung trabaho niya ng Sabado, Linggo, hindi naman ganun kabigat. Reception lang, patayo-tayo lang sila. Kung may mga nagtatanong, yun lang. Kaya, relax lang. Relax lang yung kanyang trabaho. Kaya, malakas loob mag-trabaho ng Sabado, Linggo. Ana all. O nga, parang gusto ko na magkaroon ng extra trabaho eh. Kasi syempre, di ba? Kailangan, gusto mo rin ng maraming pera. Sino ba namang ayaw ng maraming pera? Pero ayos lang. Nasa kalsada ako eh, no? Kung may nakakita sa akin dito, mabibidyoan ako, yari ako eh. Tumabi kayo. Walang kalsada na maano rito eh. Share the road, man. Share the road. Hindi ko alam kung sila Bel, sila Marlon nagpa-practice mag-drive. Parang bala ko nang turuan yung aking asawa kung paano mag-drive. Next week, habang wala pang snow sana. Kaya na ba yun pag tuturuan mo na yung totally walang kaalam-alam sa pagdadrive? Kaya na bang matuto ng 1 buwan na pagtuturo para makapasa sa driving test dito? Tignan natin. Doon naman tayo sana. Iba lang yung dinaanin, no? Cemetery pa rin bagsak eh. Pero yun, nga pala, meron tayong bagong balita rito sa Canada. Actually, hindi siya bagong balita. Nirekindle na naman ni conservative leader Poilievre. Gusto niya na raw talagang tanggalin yung temporary foreign workers na meron na naman siyang trip na naman niya eh. Sabi niya, gusto niya na ipatanggal kasi nga yun dati pa hanggang ngayon daw, yun pa rin ang problema daw ng Canada. Yung pagdami ng mga temporary foreign workers na inano naman daw nila dati, akala aayusin na. Hanggang ngayon daw, marami pa rin daw mga nakakapasok na nagiging problema pa rin. Paulit-ulit niyang sinasabi na problema ng mga Canadians. Kasi nga, hindi nga raw nakakapagtrabaho yung mga young Canadians, yung mga galing ng high school graduate, mga ganyan. Basta yung mga bagong graduate. Ganun pa rin naman yung kanyang nirarant ni Poilievre. Pero ngayon talagang parang sinisisis niya na sa pamamahala ni Carney, ng liberal leader ng ng Prime Minister ng Canada. Nakikita ko naman bumaba naman talaga yung pasok ng mga temporary foreign workers dito sa Canada. Sa totoo lang, ang dami-daming balita na di ba, yung mga napapauwi, yung mga ganyan, hindi naman siya. Pero syempre, hindi naman totally sinara. Kaya may mga pumapasok pa rin. Pero parang tingin ko nga, parang politika na lang eh. Para lang merong masabi to si Poilievre. Dati pa naman problema yan. Wala nang bago dyan. Parang gusto kong pumunta sa sinihan. Pasok tayo sa sinihan. Bisita tayo sa sinihan. Pero sa tingin nyo, kunyari matutuloy nga yan, sasara na yung mga temporary foreign worker programs. Sinong mga tatamaan
Diyan, lalo na dyan sa Pilipinas. Sino yung mga major na mga matatamaan na industry? Kasi sinabi nila, pati, hindi naman daw isasama yung mga nasa agricultural sectors. Mga farmers, yung mga ganyan. Siguro, ewan ko kung kasama pa rin yung butchery. Pero syempre hindi rin kasama yung yung sa health sector. Hindi parang pareho lang din. Saka sa Pilipinas naman yun din naman yung madalas na na pinapadala ng mga agencies natin sa Pilipinas, di ba? Siguro sa atin sa Pilipinas wala namang masyado pagbabago. Parang gusto kong bumili ng kape. Lumagpas na ako, nandun yung sinihan Salita kasi ng salita no. Pero yun lang yung feeling ko naman wala. Ang siguro ang tatamaan diyan kung kunyari kasama yung mga yung mga butcher ganyan, mga ano na mangyayari sa mga agencies natin na nagpapadala sa dito sa Canada. Maapektuhan ba ng matindi ang yung mga yan, no? Nandito ako sa Shoppers Mall. Ikot na tayo dito para lang meron tayong magawa at maikutan. Maano pa kaya sila? Maapektuhan pa yung mga paalis pa lang ng Pilipinas, ganyan. Siguro hindi na naman, no? Saka pa lang naman, nire-request pa lang naman ni Polibier. Hindi feeling ko hindi naman niya ipapatupad ng ng government ng Canada yung totally stop yung yung TFW ng mga programs. Parang imposible yan. Kasi kailangan ng Canada yung mga TFW, lalo na yung sa mga trabaho na ayaw nila yung mga trabaho ng mga madudumi, kaya tayo sumasalo di ba? Ganun yun tapos tatanggalin nila. Pero siguro na lang, pagbawalan na lang yung kasi itong mga mekos-mekos na to na naman pinapaano pa talaga gusto nila yung mga nasa bansa nila pinapapunta nila dito, tapos ang mga magiging trabaho lang yung sa mga fast food. Yung tulad yun sa mga Tim Hortons. Pagka pumunta ka rito, kunyari nandito ka sa Canada, pagka pumasok ka sa Tim Hortons, puro lahi nila yung nagtatrabaho. Siguro makakita ka yung mga batang puti, siguro mga 2, 1, ganyan lang kada dito kasi yung Tim Hortons parang parang Jollibee natin sa Pilipinas na parang kabuti na napakadami. Tapos yun nga, pagka pumunta ka sa mga store nila, puro mga mekos-mekos mga nagtatrabaho. Siguro yun dapat ang i-stop, na yung sa mga critical na industries lang yung yung kukuha ng mga temporary foreign workers na ayaw din naman ng mga Canadian sa mga puti, di ba? Sus, dati na na-issue yun inuulit-ulit lang nito ni Polibier. Wala lang, may masabi lang. Dito na tayo sa sinihan. Uy, daming tao sa sinihan oh, puno. Ano meron? Ano bang showing ngayon? Weekend pa naman ngayon, tignan natin kung anong show ngayon. Yan, Toxic Avenger. Yung pa rin Nihintay ko lang talaga Demon Slayer. Pagka nagkaroon na ng Demon Slayer, hindi natin palalagpasin. Yung mga anak ko rin kasi naabangan Tapos sila Marlon din, yung pamilya nila. Sabay-sabay na lang kaming manood. Yun lang, bago dun. Gumagawa lang ng ingay to si Polibier para yung pamamalakad ni Carney. Pero kung titignan mo naman, i-analyze mo, wala naman pagbabago. I mean, walang pagbabago sa sinasabi niya, sa sinasabi ng conservative. Kaya nga maraming mga temporary workers na nakahinga nung hindi nanalo ang conservative mga conservatives Kasi yan nga feeling ng karamihan, yan yung gagawin. Baka yan yung unang-una nilang ginawa, yung pagpapahinto ng mga temporary foreign worker programs. At ang daming yan. Hindi lang mga Pilipino yun. Pati mga yung mga itim, mga El Salvador, mga mekus, Chinese. Lahat yan tatamaan. Lamig. Pero ang ganda ng panahon ngayon, malamig pero maganda yung panahon. Sige na. At ako'y tatapusin ko na tong video na to dito. Nagtitinginan sila sa akin No? Sige na. Like, share, subscribe mga alam niyo na. Sige na, paalam.